Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kapayapaan at pag-ibig ay sumasa inyo. Galing kay Kristo. Bukas po ay first dawn mass sa pag paghintay natin, no? Sa sa Christmas, no? So magandang gabi sa lahat at kumusta po kayo? So magbigay lang tayo ng reflection mga kapatid ni Senador Manny Pacquiao, no? 8 times division ba yan? Champion sa boxing, no? At meron tayong nabasa na document na si Manny Pacquiao pala nagtayo, no? ng isang simbahan. Ang tawag ng simbahan niya ay the Word for Everyone Ministries International, and invested in a house of worship in General Santos City, Philippines. Ako mismo nakapunta tayo sa General Santos. Nakita ko talaga yung kanyang simbahan. At ito po ay pahayo lang, no? Kung totoo na naghahanap tayo sa katotohanan, hindi tayo magtayo ng ating simbahan, mga kapatid. So, ang laki pala nito, 295 million. News reports confirm Pacquiao set aside funds around 295 million and led the construction of a house, no? A house of worship in General Santos City, part of the larger complex with a Bible school and community facilities. No? Kasabahin ninyo, hindi naman ito masama dahil maganda naman itong ginagawa ni Senador Manny. Nagsagawa sila ng groundbreaking, no? Sa taong 2015, February 14, Saturday. Nandito ito sa philippinevaccine.com by Achilles Sonyo. Ibigyan natin ito ng reflection mga kapatid, no? World 8 Division pala. Boxing. Bless me, Father, with my small business. Si Anne Mary March. Yes, kapatid. Boxing champion and Sarangani Representative Manny Pacquiao led on Thursday the groundbreaking ceremony of his 295 million pesos house of worship in a sprawling 5-hectare prime lot here. So prime lot talaga ito na, yan, kapunta ako dun sa Jansan, nakita ko talaga ito. I owe everything to God. I have to give it back to Him. The amount is nothing compared to what God has done to my life, Pacquiao said. Present during the groundbreaking rights were Sarangani Vice Governor, Vice Governor pala, family dynasty pala sila, no? Jinky Pacquiao, Governor Steve Xiongbian Solon, former Maitom Town Mayor Lucille Piret, Project Manager Ray Cortez, and several pastors. So, meron din mga pastor na ka-inganyo sa kanya. Based on the plan, 2 hectares of the total lot area will be devoted for the church. 2-story building and annex. The 2-story building will serve as a main worship area, while the annex building will house the Bible school, Bible study room, a pastor, and a commercial offices. Pacquiao was expecting that the project would be completed. So natapos na po ito, mga kapatid. Natapos na po ito. At nakapunta tayo, nakadaan lang tayo, hindi tayo nakapasok. Ito lang yung advice natin, no? Mga kapatid. Unang-una, sa Psalm 127 verse 1, malinaw na malinaw dito, unless the Lord builds the house, deliver in vain who built it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. It is vain for you to rise early and go late to rest, eating the bread of anxious toil. So dito mga kapatid, unless the Lord builds the house. So kailangan si Christ, ang Diyos talagang magtatag, hindi tao. Dito, ang nagtatag nitong tinatawag na pangalan po, dito, Manny Pacquiao founded and built a church called the World for Everyone Ministries. So siya lang ang nagtatag. Dapat, hindi na tayo magtatag. Unang-una, nagtatag na si Kristo. Nababasa natin yan sa Matthew. Ito may paalala ko kay Senador Manny, no? 8 Division champion Manny Pacquiao. Kahit ano pa yung narating natin, wala tayong karapatan na magtatag ng simbahan. Kahit ano pa yung narating natin, si Kristo po ay nagtatag na. Ang nangyari nito, wala tayong tiwala.
sa simbahan na tatag ni Kristo. At ano ba itong simbahan na ito? It is the Roman Catholic Church based on the history. So, bibigay natin itong mga reference natin, no? Magtackle tayo about the true church. Mga kapatid. So, unang-una, Matthew chapter, nabasahin natin, mga kapatid. Nabasahin natin itong Matthew 16:18. You are Peter, and upon this rock I will build my church. So, ang gagawin natin, Senador Manny, i-search na lang natin. Ano yung simbahan na tinatag ni Kristo? Hindi na tayo magtatag, no? Parang nakikupitin siya tayo. Senador Manny, sa tunay na simbahan. Sayang, dahil grabe yung pag-ibig mo sa mahal na Birhen, nawala na. Aliman mo pa yung yung history ng simbahan, historical knowledge, dahil quote ka naman ng Biblia. Nandyan yan sa Job chapter 8 verse 8, Living Bible, read the history books and see. So itong Living Translation, mga kapatid. Isa itong protestante na translation. Anong sabi niya? Read the history books and see. So si Kristo ay nagtatag na ng simbahan. At anong simbahan ito? Unang-una, makakonect kay Pedro. Makakonect ni San Pedro. Kaya nga, St. Peter's Basilica, yung nasa Roma natin. Di ba? Para makonect tayo ni Pedro, kailangan yan. Kung hindi tayo makonect ni Pedro, delikado po. Delikadong po. Delikado po. Ito po ay advice lang natin. Bilang Katoliko ka dati, no? Dapat laliman natin yung pananampalataya nating Katoliko. Dahil maraming naligaw talaga sa ibang pananampalataya. Nandito tayo sa encyclopedia, mga kapatid, babasahin natin. Dahil sabi dito, read the history books and see. Job chapter 8 verse 8. The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the apostles. Over the course of centuries, it developed a highly sophisticated theology, an unelaborate organizational structure headed by the papacy, the oldest continuing absolute monarchy in the world. So dito, mga kapatid, pinatunayan sa Britannica.com na ang simbahang Katolika, no, makatrace back from Jesus Christ, its history to Jesus Christ and the apostles. Dito naman tayo sa sa Britannica Encyclopedia na naman. The Roman Catholic Church traces its origins back to the apostles and his disciples in the first century. Siya lang po ang makatrace back from the time of the apostles. Wala nang iba. Jesus appointed his apostle Peter as the leader of the church. This tradition rests partly on Jesus' words. I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and partly on Christ bestowing the keys of the kingdom on Peter. So, kaya nga, kung pupunta ka sa Roma, St. Peter's Basilica po yan. Bakit? Doon po nailibing si San Pedro. Connected po ang Roman Catholic sa Ebanghelyo. Pero itong tinayo mo sa Jinsan lang. International but originated from Jinsan. At bakit napunta sa Roma? Basahin natin ang Acts of the Apostle chapter 11 verse 23 man siguro ni. Wait muna ha. Dahil nakalimot ako. Or 23:11. Nakalimot ako sa talata. Acts 23 verse 11. Tingnan natin. Ito po. Galing talaga ito kay Kristo, mga kapatid, ha? Bakit nakarating sa Roma? Dapat sa Jerusalem yun. Totoo naman, nanggaling naman yung mga apostol sa Jerusalem. Pero bakit napunta sa Roma?
The following night, the Lord stood by him and said, so, saka tayo si Kristo, sa harap ni Pablo. Anong sabi ni Kristo kay Pablo? Take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must bear witness also in Rome. So nakapunta mga apostol sa Roma. And then pagpunta nila doon sa Roma, mga kapatid, doon din namatay si San Pablo. Doon din namatay si San Pedro. Kaya nga, yung mga buto ni San Pedro, hanggang sa ngayon, nandun po sa Basilica. And it is proven by archaeologists. Na patunayan po ito sa mga archaeologists, mga kapatid, the bones of Peter. So proven biblically, historically. Traditional site, example. The tomb, St. Peter's tomb under St. Peter's Basilica. The tomb believed to be St. Peter's burial. Dito tayo sa mga archaeologists, mga kapatid. Sa 1939 to 1949, excavation under the Basilica uncovered a necropolis dating from 1st century to 3rd centuries. Among these, early tombs and walls with graffiti referring Petrus Ini. Petrus Ini. Si Petrus Ini. Petrus Ini. Peter is here. Or an invocation to him. Archaeologists identified a burial area believed to be Peter's original grave. Structural evidence placed this tomb directly under later monuments and Constantinian era memorials indicating early veneration of this site. Kaya tinatawag yan na St. Peter's Basilica, mga kapatid. So dito naman tayo sa sa human remains found in the yung remains nila. During these excavations, bones were discovered beneath the basilica. Initial analysis in the 1950s found multiple individuals, but later discoveries included bones placed in a marble repository covered with purple gold, consistent with ancient Christian burial practices. So kita ninyo, mga kapatid. Although Pope Pius XI initially stated that the bones near the tomb, Father Reeses led by Pope Paul VI to announce that the relics have been identified in a manner considered to be convincing as belonging to St. Peter. So, meron tayong mga archaeologists, mga kapatid, no? Na nagpapatunay na totoo talaga na ito ay kay Pedro na na buto, no? So, sino bang mga archaeologists na ito? Dahil may mga archaeological facts po na nagpapatunay na itong ginagawa. Peter is here. Hindi to basta-basta na research, no? So, itong simbahan ay nagpapatunay talaga, no, ng mga katotohanan. So, ito si Dr. Ito, bago po ito. Si Dr. Margarita Guarducci. Isang epigrapher and archaeologist. Most important figure in identifying Peter's bones. No, 1990 pa ito. Bago pa. Specialized in ancient inscriptions, epigraphy. Studied the Greek graffiti on the wall near the tomb. The graffiti wall. Identified the inscription Petrus Ini. So, ito si Dr. Babae pala ito. Margarita. Siya yung nakatuklas dito. Concluded that the bones found in a nearby marble repository belongs to a robust male, aged 60 to 70, missing the feet, consistent with the crucifixion tradition. Her findings led Pope Paul VI, 1968, to declare that the relics had been identified in a convincing manner as those of St. Peter. So, si Monsignor Ludwig Cass, 1881,
No, priest, Vatican official, and excavation director. Siya yung nag-supervise nito, mga kapatid. Bakit kailangan natin ito, mga kapatid, na i-establish para makonect tayo kay Pedro? Bakit kailangan makonect tayo ni Pedro? Siya yung nakatanggap ng susi, mga kapatid. Di ba po? Siya po. Si Professor Antonio Ferroa, Jesuit archaeologist, expert in Roman catacombs and funerary archaeology, participated in Vatican excavations. Initially skeptical of identifying the bones as Peter's, provided critical peer review, strengthening later conclusion. The identification was not blind faith, but debated scholarship. So meron pang nagdebate nung mga araw. Pero ngayon, it is proven and tested na. It is Peter's bone. Dahil sa pronouncement ni Padre Pio po. Pope Paul VI. The relics of St. Peter have been identified in a manner which we consider convincing. Yan po ang sinasabi ni Pope Paul VI. No? Very inspiring, mga kapatid. Mga latest, po yan, ha? Mga archaeologists ang nagpatunay dyan. At dahil dito, mga kapatid, makikita natin na yung authority ng simbahan ay galing talaga kay Kristo. Galing talaga sa ating Panginoong Jesucristo, hindi galing sa ordinaryong tao. So, ngayon, ang tanong natin kay Senator Manny, sino ba yung nag-utos sa'yo? Na magtayo ng simbahan kahit anong kahit anong kasikatan mo, wala tayong karapatan na magtayo ng sariling simbahan. Ano ba yung intention natin? To be remembered, to have a self-exaltation. Yan ang delikado, mga kapatid. No? I will build my church. Bakit kailangan natin i-search natin ang tunay na simbahan? Yan anong sabi ni Daniel. Daniel chapter 2 verse 44 to 45. About po ito sa 47. May propesya si Propeta Daniel. Ito po. Saan na yun? Daniel chapter 2 verse 45 po. Nabasahin natin, ha. And in those days, in the days of those kings, the God of heaven will establish a kingdom that shall never be destroyed, nor shall that kingdom be left to another people. It shall break in pieces. All this. Sa magandang balita, basahin natin. Maganda po ito. Dapat ito ay dahil naging founder si Senador Manny, no? Mag-ingat po kayo, kapatid. Hindi dapat tayo ang magtayo. Dapat tayo ni Kristo. Naging kompetensya na tayo sa simbahan na tatag ni Kristo. Pangalawa, wala ba tayong tiwala kay Kristo? Nagtatag na siya ng simbahan at din magtatag din tayo. Malinaw na malinaw yan. So Daniel chapter 2, verse 44 to 45. Dito tayo sa good news ng Tagalog. Para, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatag ng isang kaharian. Ano po ito kaharian? Simbahan. Magtatag ng isang kaharian, hindi kailanman mawawasak at hindi mapapasak kanino man. So, yung kaharian niya, hindi maagaw. Wawasakin ito ang lahat ng kaharian. Iyon at ito lamang ang mananatili magpakailanman. Basahin naman natin. Ito po, simple analysis lang. Di ba? Ano sabi ni Kristo? Itong simbahan niya, mawawala ba ito? Hindi. Hindi ito mawawala kailanman. Yan po ang propesya ni Daniel. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Very essential po yung figure ni Pedro. Kailangan meron si Pedro. Ang dyan sa Jensan, nandyan si Pacquiao. Hindi si Pedro. Si Pacquiao. So, paalala lang po ito, ha. Sana po, kung mapanood mo ito, Pastor Manny, hindi po natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo. Na magtatag ka ng simbahan mo, at yung simbahan ni Kristo, ay hindi natin i-promote. Dahil yung simbahan ni Kristo, yung katawan niya, eh.
Siya yung ulo sa simbahan, Colosas 1:17. So, basahin natin, ipatuloy natin. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito magagapi ng kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito matatalo. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kaharian ang ginagamit niya. Ito na po. Ang ipinagbabawal mo sa lupa ay ipinagbabawal din sa langit. At ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Hindi ito basta-basta, kapatid. Ano nangyari sa ating idol na 8th Division champion? Kahit anong naabot natin, wala tayong karapatan na magtatag ng simbahan. Senator Manny, wala. Itong kaharian na ito ay hindi po madadaig sa kapangyarihan ng kamatayan. Malinaw na malinaw po yan. No? Very biblical. Pero para bang nawala yung iglesia? Dahil nagtatag ka pa ng bagong iglesia, ng bagong simbahan. Saan ba yung authority mo? Nagbabasa lang ng Biblia? Pwede ba yun? Kung ako, example, doktor, magpakilalang doktor, magpa-check up ba kayo sa akin? Magtatayo din ako ng clinic. Sabihin ninyo, lisensyado ka ba nga doktor? Huwag kayong mag-alala. Nagbabasa ako ng mga medical books. At dahil nagbabasa ako ng medical books, automatic na ba yon? Na maging lisensyado ka na doktor? Hindi! Ganon din, Pastor Manny. Ako po ay lubos na nasasaktan. No? Pero it is your freedom. It is your will, no? Ito lang po ay payong, kapatid. Dagdagan mo pa yung look in alto. Go to the deep. Dahil sa iglesia mo, walang Eucharist. Sa simbahan na tatag ni Kristo, malinaw na may Eucharist po. So yun po Pastor Manny, wala tayong karapatan. Kahit ano pa yung naabot natin. Kahit ano pang taas ang naabot natin. Kapatid, wala tayong authority. At ako pari nga, wala nga akong authority magtatag ng iglesia. Sa sarili kong simbahan, wala talaga. Yan po, advice ko lang, no, ni Senator Manny, dahil hindi pa uli lahat, no, magbalik ka sa katotohanan, Pastor Manny. At huwag kang magtatag ng sarili. 2015 pa yung simbahan mo. Ang simbahan na tatag ni Kristo, 1st century. Nagtatag pala ng sekta si Manny. Yes. Nandiyan dyan sa binabasa ko yung source, di ba? Groundbreaking sila. Ang pangalan ng kanyang simbahan, mga kapatid. Ang pangalan ng simbahan ni Manny, hindi lang siya, ang pangalan ng kanyang simbahan ay The World. Titingnan natin, At pagkita ko din ninyo, yung source, no? Ito po yung simbahan niya ni Pastor Manny. Oo. So kahit ako, pari na ako, hindi ako magtatag ng sarili kong simbahan. No? Delikado po. Kahit ano yung achievements natin, kahit ano yung naabot natin, hindi tayo dapat magtatag ng simbahan. So yung he founded and built a church ministry called the World for Everyone Ministries International, and invested in a house of worship in General Santos City, Philippines. So yan po yung tinatag ni Manny Pacquiao kasama si Chinky Pacquiao. So kailan ba ito natatag, no? Kailan ba ito natatag? May groundbreaking sila dito. Yung groundbreaking nila 2015 pa. Kita ko yung itong groundbreaking nila. Pero tingnan natin kailan ito na natatag. Naghanap siya pastor, no? Naghanap sila So, kailan ba ito natatag niya? Nung lumipat siya, no? 2012 pala. World for Everyone Ministry International, founded 2012. This is evangelical Christian ministry church organization founded by Manny Pacquiao after his conversion
to born-again Christian. It is not a Catholic Church or parish. It does not have sacramental apostolic orders like the Roman Catholic Church. So 2000 ano pala ito? 2015. 2012. Walang specific na date dito. Pero nag-celebrate sila October. Nag-celebrate sila sa October 2019, 7 years. Paalala lang po ito ha, advice lang natin na hindi po maganda na magtayo ng iglesia. Kahit ako, pahari na ako, hindi dapat magtatag tayo ng iglesia. Hindi dapat. Nagpasakop na lang tayo as a sign of humility and obedience to Jesus Christ. No? Delikado po yan. No? Sa 2019, nag-celebrate sa 7th anniversary which aligns with 2012. Early news about the church building project. So 2015, nag-groundbreaking sila. 295 million ang budget nila mga kapatid. So watching from Jinsan, si Obing Rubia. At ako po ay nakadaan talaga sa kanyang simbahan. So sana po, maabot po ito ni Senador Manny. At willing po ako na mag-share sa kaalaman natin. And then you the one to decide. Mas mabuti na hindi one-sided yung pakinggan mo, Senator Manny. Ito po ay pakiusap. Ikaw mag-decide sa buhay mo. But continue to widen and listen more. Dahil kung makinig tayo, sa aral ng tunay na iglesia, ikaw mag-decide. Ang dami ng mga pastor bumalik. Okay? Ikaw founder talaga. Hindi ka ordinaryong pastor. Founder ka talaga. No? Ng sarili mong simbahan. Okay? Ano ba yung advice ng mga church fathers sa atin? Ito po. Mas maganda yung mga church fathers natin. Sabi nila, the church is built not by human wisdom, but by divine power. Si St. Hilary of Poitiers, the 4th century. So meaning, the church is not man-made, no? It is not created by human wisdom. Vain is every work begun without God, even if it appears successful. No, vain does not always mean failure in human eyes. It means fruitless before God. So, posible na successful tayo in the eyes of men, but fruitless before God. True success is measured by God's presence, not by visible achievement. Ang laki talaga. Ilang hektarya po yun, no? So, yan po, no? Kung gusto mo ng dialogue, Pastor Manny, willing naman ako na mag-share. Dialogue po, and then you don't want to decide at the end. Ang punto ko lang, Katoliko ka dati, dapat laliman mo pa yung kaalaman mo sa simbahan Katoliko. So, yan po, advice lang po yan, and then walang personalan po. Advice lang po yan para sa namaambot po ni Pastor Manny, ang founder sa World for Everyone Ministry International, founded in Jinsan City. So God bless po, at sana po ay may natutunan kayo sa gabi ito sa live natin. Fighty Maria Tatak FD with a humble heart. At pasalamat tayo sa generous star senders natin, si Richard Tupas Abyan, 50 stars. 150 stars, salamat po. At sa mga star senders natin, ang Diyos na po magsukli sa inyo. And then, pasalamat ako sa mga suporta ninyo, morals, spiritual, financial support sa ating mga evangelizers, sa ating evangelization, at sa ating mga vocation para sa mga seminarians. Nakabayad na po tayo at maraming salamat po sa inyo. 127,150 pesos. Wala tayong utang this December dahil sa inyo. And then, next year po, magsimula na po yung ministry natin, yung concrete building para sa mga chambers, sa mga exorcists. So maraming salamat po. At ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. Alam ng Diyos yung generosity ninyo, alam niya yon. At ang Diyos na po ang magsukli. At sa mga tumulong din ni Brother Jason Bacolta, salamat din. Kung meron 30,000 ka mga tao magbigay ng 100 pesos, maupirahan na agad. No? Umabot lang ng 155,000 yung nag-gather natin. At ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo lahat. So, Fighty Maria, the Tax FD with a humble heart po. God bless.